Laking gulat ng driver ng ambulansya nang makita ang isang dugo ang babae na kailangan nilang isugod sa ospital. Ito kasi ang dati niyang kasintahan at may kasama itong bata. Maisalba pa kaya ang babae at may kinalaman kaya sa buhay niya ang bata? Minsan hindi natin maiwasang isipin at itanong sa ating mga sarili kung bakit kailangang mangyari ang mga bagay-bagay. Bakit kailangan nating masaktan? Gayong nagmahal lang naman tayo. Bakit kailangan nating umiyak? Bakit kailangan nating mahirapan sa buhay? Bakit kailangan na puro pagsubok na lang ang hinaharap natin? Pero bakit nga ba? Dahil ba pinatitibay pa tayo ng Panginoon sa mga unos na haharapin pa natin sa buhay? O sadyang hindi lang talaga patas ang mundo? Pero kahit na anuman ang sagot, isa lang ang sigurado. Bilang mga tao, kahit na gaano man kasakit o kahirap ang pinagdaraanan natin, patuloy pa rin tayo sa agos ng buhay. Kasi yun naman talaga ang dapat, hindi ba? Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin sa umpisa. Tahimik at nagmamadali nga ang lalaki habang minamaneho ang isang ambulansya. Nakatanggap kasi sila ng emergency call at kailangan nilang magmadali papunta sa lugar kung saan nga nangyari ang isang aksidente na hit and run daw dahil medyo critical daw ang lagay ng babae. Siya nga pala si Leonard Santillan o mas kilala sa tawag na Leo. 27 years old na nga siya at ilang buwan na nga rin mula nang magtrabaho nga siya bilang driver ng ambulansya sa isang pampublikong ospital. Hindi na nga bago sa kanyang ganito. Madalas nga ay meron pang ang mga binabawian ng buhay habang nasa biyahe sila. Nung una sobra nga siyang naapektuhan sa ganung mga bagay at madalas ngang iniisip na kasalanan niya hanggang sa nakasanayan na nga lang din niya na meron talagang pagkakataon na oras na talaga ng tao. Ano ang estimated time of arrival, Leo? Aligagangan na tanong sa kanya ng kasama sa trabaho. Within 1 minute, malapit na. Agad na sagot naman ni Leo. At ilang sandali pa ay natanaw na nga nila ang maraming mga tao na tila ba nakikiusyosa sa nangyari. Pagkahinto nga ng ambulansya, ay bumaba na nga silang lahat para magtulong-tulong. Pinanood nga ni Leo ang ilang mga staffs na agad din nasikaso ang isang babae na nakahandusay nga sa malamig na sahig. Puno ito ng gasgas, sugat at dugo sa buong katawan. Agad naman na bumaling ang tingin ni Leo sa isang sulok kung saan may isang batang lalaki na umiiyak habang nakatingin sa babae na walang malay. Mukhang walang nakapansin sa bata dahil ang atensyon ng lahat ay nasa babae. Kaya naman agad niya itong nilapitan. Bata, okay ka lang ba? Mahinahong tanong nga niya rito. Nang mag-angat ang tingin sa kanya ng bata, ay agad nga na lumakas at bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam pero parang nakita nga niya ang sarili niya rito. Magkatulat kasi sila ng mata. Tapos ay sobrang gaan pa nga. Agad ng loob niya kahit ito ang unang beses na nakita niya ito. Ang una nga niyang inisip ay baka naaawa lang siya rito. Sir, iligtas niyo po ang mama ko, sir. Umiiyak na napakiusap sa kanya ng bata na sa tingin niya ay nasa 6 na taong gulang pa lamang. Biglang nanginig na ang buong katawan ni Leo kasi parang nakita talaga niya ang kanyang sarili sa bata. Biglang bumalik nga sa likod ng alaala niya nang mawala nga sa kanya ang kanyang sariling ina. Sa pagkakatanda nga ni Leo ay kasinganad lamang niya ang batang ito noon at nahitan ron din ang kanyang ina. Gaya ng batang kaharap niya, wala rin siyang ibang magawa noon kung hindi ang umiyak at makadama ng takot. Magiging maayos ang mama mo. May halong kabanawi ka nga niya. Bago nagmamadaling binuhat nga ang bata. Saktong lula na nga ng stretcher ang babae at isasakay na nga sa ambulansya. Isasakay na nga rin sana niya ang batang lalaki pero agad nga siyang natigilan. Napasinghap nga at tila nagugat nga sa kinatatayuan nang makita nga ang mukha ng babae na walang malay. Si Erich Madriaga. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Erich ang una at uling babae na minahal at naging kasintahan niya. Muling napatingin nga si Leo sa mukha ng bata na ngayon ay buhat nga niya at mas lalong bumilis at lumakas ang tibok ng puso niya. Base kasi sa tansya niya na edad ng bata, sa tingin niya ay pinagbuntis ito ni Erich nung mga panahong sila pa o kahihiwalay pa lamang nila. Pero paano nangyari yun? Leo, ano ba? Papatayin mo ba ang pasyente? Dalian mo!
Buliyaw sa kanya ng isang kasamahan na aligaka, kaya tila bumalik nga siya sa realidad. Nagmamadali nga niyang isinakay rin sa ambulansyang bata at hindi na nga nagaksaya pa ng panahon. Nagmaneho na nga pabalik sa ospital. Pagkarating naman nila ay agad naman silang inassist ng mga nurse at doktor. Pagkababangan ni Leo sa ambulansya ay nakita nga niya na naiwan ulit ang bata na ngayon ay nakatingin lang sa ina nito at patuloy nga sa pagluha. Kaya naman, muli niya itong nilapitan at binuhat tapos ay sinama nga niya ito pasunod sa labas ng emergency room kung saan dinala si Erich. "Sir, magiging okay lang po ba si Mama?" Umiiyak nga na tanong pa rin sa kanya ng bata. Sunod-sunod nga ng paglunok ng laway ang ginawa niya bago pilit nang umiti at marahang tumango. Kahit pa ang totoo ay hindi nga siya sigurado dahil nga marami ang pwedeng mangyari. "Magiging okay ang mama mo. Magagaling ang mga doktor dito kaya hindi mo kailangan mag-alala. Huwag ka nang iiyak, okay?" Mahinahon na pagpapatahan pa nga niya rito. Humihikbi pa rin. Pero pinilit naman ng bata na hindi umiyak at pinunasan pa nga nito ang luha sa mga mata bago tumango sa kanya. "Ano nga palang pangalan mo?" Tanong pa nga niya rito. "Levi po!" Mababa ang boses na sagot nga ng bata. "Levi, ilang taon ka na?" Tanong ulit niya. 6 years old po." Magalang na sagot ulit nito. "Anong pangalan ng mama mo, yung buong pangalan?" Tanong pa nga niya kahit alam naman na niya ang sagot. "Erich Madriaga po." Magalang na sagot nga ng bata na tila ba handang sagutin ang lahat ng tanong basta magiging maayos lamang ang lagay ng kanyang ina. Wala ka bang alam na pwede nating tawagan para mapuntahan ka rito? Nasaan pala ang papa mo?" Tanong nga ulit ni Leo sa bata. "Wala po akong papa eh. Ako po at si Mama at si Lola na lang po. Si Lola po nasa Cebu. Doon po kasi kami nakatira. Nagpunta po kami ni Mama dito kasi po gusto ko pong makilala si Papa. Hahanapin po sana namin siya ni Mama eh, kaso..." Sabi nga ng bata tapos ay muli na namang napaiyak. Si Leo naman ay agad nga na napasinghap sa narinig. Hindi niya agad dinisip na baka anak nga niya ang batang to. Pero ngayon ay yun ang nararamdaman niya. "Sana po hindi ko na lang po pinilit si Mama na makilala si Papa. Ang kulit ko po kasi, yun po tuloy." Umiiyak ulit ng saad pa nga ng bata na parang ngayon ay sinisisi pa nga ang sarili sa nangyari. "Shh, tahan na Levi. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa mama mo, okay? Magiging okay rin ang lahat." Bulong pa nga niya sa bata tapos ay niyakap nga niya ito. Kahit pa ang totoo ay hindi nga niya alam kung totoong pinapagaan niya ang loob ng bata o pinapagaan niya ang sarili niyang loob. 19 years old si Leo nang ligawan nga niya si Erich. Pareho kasi sila nung universidad na pinapasukan ng mga panahong yun. 20 years old naman siya nang maging sila at 18 years old ang babae ng mga panahong yun. Dahil nasa tamang edad na nga ito ay sinagot na nga siya nito. Maraming problema sa buhay ni Leo, lalo na sa pamilya niya dahil nga hindi sila magkasundo ng papa niya mula nang mawala nga ang ina niya dahil sa isang aksidente. Pakiramdam niya ay nalayo nga ang loob nilang magama sa isa't isa at pakiramdam din niya ay sinisisi siya nito. Naging mailap nga sa mga tao si Leo at tila ba walang pakialam sa buhay at future niya. At si Erich ang nag-iisang tao na nagparamdam sa kanya na sapat siya, na hindi niya kailangang mag-isa o matakot na magtiwala kasi ay kamahal-mahal siya. At maraming mga tao ang darating sa buhay niya na mamahalin siya ng totoo. Yun ang dahilan kung bakit nahulog nga siya ng tuluyan sa babae at wala na nga siyang balak pa na pakawalan nito. Si Erich din ang dahilan kung bakit ginusto niya na magsumikap. Yun nga lang saktong 6 na buwan mula nang magkarelasyon sila nang makipaghiwalay nga sa kanya ang babae. Pilit niya itong tinatanong ng paulit-ulit kung bakit, kung may nagawa ba siyang mali at hindi nito nagustuhan at paulit-ulit pa nga siyang nagsorry kahit na wala siyang natatandaan na ginawa o nagawa niya. Pero umiiyak lang si Erich nang sabihin nito sa kanya na hindi na nga nito gusto at mahal pa ang lalaki, na hindi daw nito kayang magmahal ng tao na hindi marunong magmahal ng sariling pamilya. At tila ba desidido na talaga sa pakikipaghiwalay sa kanya si Erich. Pagkatapos nun ay iniwan na nga siya ng babae. Labis na nangihina nga si Leo dala ng sakit na nararamdaman at hindi na nga niya nasundan pa ito. At yun na nga rin pala ang huling gabi na makikita nga niya si Erich.
Ang una at huling babae na minahal niya ng sobra-sobra. Lumipas ang mga araw, araw na naging linggo at linggo na naging buwan. At patuloy nga si Leo sa paghihintay kay Erich. Hindi kasi siya naniniwala na hindi talaga siya mahal ng babae. At umasa siya na babalikan siya nito. Pero lumipas ang ilang taon na hindi na nga ito muling nagpakita pa sa kanya. Pakiramdam nga ni Leo ay sobra nga siyang pinapahirapan ng buhay. Nawalan nga siya ng gana sa lahat. Huminto sa pag-aaral at mas pinili na tuluyang sirain ang buhay niya. Nang sa tingin niya ay maayos na nga siya, sa kanya sinubukan na muling tumayo mula sa pagkakadapa. Umalis na nga siya sa poder ng kanyang ama. Nagpa siyang kumuha ng isang maliit na apartment, pumasok sa mga part-time jobs at ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo na sinusuportahan naman ang sarili. Graduate siya ng kursong engineering, pero walang firm ang tumatanggap sa kanya at malakas ang kutob niya na may kinalaman doon ang kanyang ama. Wala nga rin halos ibang mga kumpanya ang tumatanggap sa kanya. Kahit pa maganda naman ang tinapos niya at may degree pa. Kaya labis nga ang saya niya nang matanggap nga siya bilang driver ng ambulansya sa isang pampublikong ospital. Okay naman ang sahod. Nasanay at nakontento na nga siya sa simpleng buhay. Tito Leo, kailan po magigising si Mama? Parang biglang bumalik nga si Leo sa realidad mula sa pag-aalala ng nakaraan nang marinig nga niya ang tanong ng batang si Levi. Malapit na Levi, basta wag mong kalilimutan na ipagdasal lang siya palagi. Magigising din ng mama mo. Malumanay at nakangiti nga ng sagot naman niya rito. 2 araw na nga mula nang mangyari ang aksidente at sa tuwing may pagkakataon si Leo ay pinupuntahan at pinapasyalan nga niya ang mag-ina. Lalo na alam niya na walang kamag-anak na nag-aantabay nga sa batang si Levi. Successful naman ang operasyon ni Erich sa awa ng Diyos. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya gumigising. Kaya aminado nga si Leo na maging siya ay nag-aalala na nga rin para sa babae. Levi, pagkuha pa nga niya sa atensyon ng bata na ngayon ay tahimik lamang na nakaupo sa gilid ng ospital at nakatitig nga sa mama nito na natutulog pa rin. Bakit po? Magalang nga nasagot ang bata. Hindi ba sinabi mo na nandito kayo para hanapin ang papa mo? May halong kaba na tanong nga niya sa bata. Tipid naman ang umiti ito bago tumango. Paano kung ako ang papa mo? Kunwari lang, paano kung ako ang papa mo? Anong sasabihin mo? Magagalit ka ba sa akin? May halong takot nga na tanong niya. Sabi po ni Mama, mabait daw po si Papa, maalaga at mapagmahal pero kailangan daw pong magtrabaho na malayo sa akin para mabigyan daw po ko ng gifts kapag birthday ko po tsaka Pasko. Hindi po ako magagalit. Magte-thank you po ako sa mga gifts na pinapadala niyo po sa akin. Tapos yayakapin ko po kayo ng mahigpit na mahigpit at sasabihin ko po na miss ko na po kayo. Tapos sasabihin ko rin po na wag na po kayong lalayo kasi okay lang po na wala kayong gifts. Basta kasama ko po kayo. Mahaba at magalang na sagot ng bata kaya parang ang nakahinga ng maluwag. Si Leo. Hindi niya sukat akalain na ganito, nakagaling mag-isip at magsalita ang batang si Levi. Kahit na 6 na taong kulang pa lamang ito, para siyang matanda kung mag-isip at magsalita. Pero sobrang galang, bagay na siyang nakakatuwa. Hindi may pagkakailan na napalaki nga ito ng maayos na Erich. Hindi mo pa ba nakikita kahit na minsan ang papa mo, kahit sa picture lang? Tanong pa nga ulit niya, sa bata. Hindi pa po pero pogi daw po siya, sabi ni Mama. Kamukha ko daw po siya, lalo na daw po sa mata. Magiliw na sagot nga ng bata na halatang sobrang excited nang makita at makilala ang ama nito. Kaya sana po, magising at gumaling na po si Mama para mahanap na po namin siya. Dagdag pa nga nito. Alam mo, ang mabuti pa maghilamos ka na muna tapos kumain ka na. Matutuwa ang mama mo kapag nagising na nga siya at nakita na malinis ang katawan mo. Nakangiting sa adama ni Leo. Hindi niya mawari pero sobrang gaan talaga ng loob niya sa bata. Sige po! Masaya at magiliw na sagot naman ng bata bago tumayo at tumiretso na nga sa banyo. Naiwan ng mag-ina ang mga gamit nila sa kalsada kung saan nangyari ang aksidente. Personal pang bumalik doon si Leo para mahanap nga ang mga yun. Ang kaso ay nawala nga ang mga ito, kaya naman nagpasya nga siya. Nabila ng mga ito ng ilang mga gamit.
Pagkapasok nga sa banyo ni Levi, ay agad namang tumayo si Leo at lumapit nga kay Erich na tutulog pa rin. Napabuntong hininga pa nga siya habang nakatitig nga sa maganda at maamong mukha ng babae. Ang dami kong gustong itanong sa'yo, Erich. Bulong pa nga ni Leo. Akmang dadagdagan pa nga niyang sasabihin sana, pero agad na natigilan nang makitang marahang gumalaw ang daliri ng babae. Erich? Gulat at nag-aalalang tanong pa nga niya tapos ay agad nga itong dinaluhan. Maya-maya pa ay dahan-dahan ngang nagmulat ng matang babae at agad na nagtama nga ang paningin nila. Leo, hirap at nangihina pa nga nabanggit ni Erich ng pangalan niya. Napalunok ng laway si Leo nang pilit na tinaas ni Erich ang kaliwang kamay nito. Tapos ay marahang inabot ang pisngi ng lalaki. Leo, banggit nga ulit nito sa pangalan niya na tila ba ang daming gustong sabihin pero hindi nito magawa. Mama! Malakas at masayang sigaw naman ng batang si Levi nang makita ang ina nito na gising na pala. Sakto katatapos nitong maligo at kalalabas lang sa banyo. Nagmamadali pa nga siyang lumapit sa babae. Halata sa bata na gusto nga niyang yakapin ng ina, pero nag-aalangan nga ito na baka masaktan nga nito dahil medyo marami pa nga itong sariwang mga sugat. Levi anak, banggit nga ni Erich sa pangalan ng bata. Tatawag ako ng doktor. Nagmamadaling sa adaman ni Leo. Tapos ay patakbo pa ngang lumabas ang hospital room. Pagkarating nga ng doktor, ay ang dami nga nitong naging tanong kay Erich at may ilang mga tests din at parang nakahinga ng maluwag si Leo nang sabihin na nga na okay naman ito at kailangan na nga lamang i-monitor ang kondisyon niya sa mga susunod pang araw. Mama ko, magaling na po ba kayo? Tanong pa nga ng bata. Mama ko, sorry po kung makulit po ko Promise po hindi na po ako maglilikot sa daan. Promise din po hindi na po ako magiging makulit at makikinig na po ako lagi sa inyo. Basta mama, gumaling na po kayo kaagad. Malungkot nga ang boses na dagdag pa nga ng bata. Nanatiling tahimik nga si Leo sa isang gilid habang pinapanood ang mag-ina. Nakita pa nga niya na napangiti nga si Erich dahil sa narinig mula sa anak. Nawala pa lang mga dala niyong gamit nang mangyari ang aksidente. Pero binilhan ko na kayo ng ilan pang mga alam kong kakailanganin niyo o magagamit niyo habang nandito kayo. Saad naman ni Leo. Maya-maya pa agad na ngang napalingon sa kanya si Erich. Leo, muling pagbanggit nga ni Erich sa pangalan niya na para bang ang dami talaga nitong gustong sabihin sa kanya. Kaya naman tipid na nga lamang nung umiti si Leo. Hindi mo kailangang pilitin kung hindi mo pa kaya, Erich. Mahinahon naman ang sagot nito. Mariin na napagpikit ang babae dahil sa narinig at hindi alam ni Leo kung bakit. Salamat, Leo. Hirap pa nga rin sa pagsasalita na saad nga ni Erich. Mama, ang bait po ni Tito Leo, siya po yung tumulong sa atin. Tapos mama, lagi po niya akong binibila ng pagkain. Masayang pagkukwento nga ni Levi sa kanya. Mama, magpagaling po kayo Aalagaan ko po kayo at saka magpe-pray po ako palagi kay Papa Jesus na sana gumaling na po ang mga sugat niyo po para po kapag magaling na po kayo, mapupuntahan na po natin si Papa. Dagdag pa nga ng bata. Dahil sa sinabing niyo ni Levi, agad naman na napatingin si Erich kay Leo. Muli nga silang nagkatitigan ng mata sa mata at wala ni isa sa kanilang nagsalita pero agad na may numuong luha sa mga mata ni Erich. Dahil sa naging reaksyon niyang yun, ay umawang nga ang bibig ni Leo. Wala pang sinasabi sa kanya ang babae pero pakiramdam niya ay kinumpirma na nga nito na siya nga ang ama ni Levi. Paano? Bakit? Hirap nga sa paghinga na saad nga ni Leo. Hindi niya alam kung paano itatanong sa babae ang mga gusto niyang itanong. Gayong alam na nga niya na hindi pa talaga maayos ang kalagayan nito. At hindi naman niya gustong ma-stress ang babae. Sorry. Mahina nga ang boses pero lumuluha nga na saad naman ni Erich. Mariing napapikit nga sa Leo tapos ay agad nga siyang tumingala para pigilan ang mga luha na gustong kumawala sa kanyang mga mata. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya tapos ay pinaghalo-halong saya, pait, sakit at bigat ang nararamdaman niya. Mag-usap na lang tayo kapag okay ka na. Magpahinga ka na muna. Nangihina nga na saad ni Leo tapos ay mabilis na tumalikod. Akmang maglalakad na nga sana siya paalis,
Pero agad naman na natigilan ng mabilis na lumapit na nga sa kanya ang batang si Levi at nakangiti pang ang yumakap sa may bewang niya. Tito Leo, uuwi na po kayo? Maraming salamat po! Magiliw nga nasad ng bata. Agad nga bumaba ang tingin ni Leo sa batang si Levi. Nang makitang nakangiting mukha ng bata, hindi na nga niya manapigilan pa na hindi mapaiyak. Agad pa nga siyang lumuhod para mapantayan nga ang tangkad nito, tapos ay mahigpit pa nga niya itong niyakap habang lumuluha nga ang kanyang mga mata. Hindi siya nakapagsalita. Wala nga siyang kahit na anong sinabi. Gusto nga lang niyang yakapin ang bata at maramdaman ang mainit nitong presensya sa tabi niya. Hindi naman kumibo ang bata na parang nagtataka sa nangyayari. Ganun pa man, ay hinayaan lang niya ang lalaki na yakapin nga siya nito ng mahigpit. Pagkatapos nun ay nagmamadali na ngang tumayo si Leo at naglakad na nga paalis sa silid habang ang mga mata ay patuloy pa rin sa pagluha. Sa sumunod na araw, gabi na nga nang matapos nga si Leo sa duty. Bago siya umuwi, ay nagpasya nga siya napuntahan ng mag-ina. Pagkapasok nga niya sa hospital room ni Erich, ay nakita niya ang batang si Levi na masarap na nga ang tulog sa sofa, habang si Erich naman ay nakaupo nga sa hospital bed na parang malalim ang iniisip kasi ay hindi nga nito agad napansin ang pagpasok niya. Kamusta ang pakiramdam mo? Mababa nga ang boses na tanong niya rito. Medyo nakulat pa nga ang babae na saka lang siya napansin. Leo, nandito ka pala. May halong kabangan na saad nito. Okay lang naman ako. Medyo kumikirot pa ang mga sugat minsan pero maayos naman na. Maraming salamat nga pala sa pag-aalaga kay Levi habang wala akong malaya. Dagdag pa nga ng babae. Tipid naman nung umiti si Leo kay Erich bago tumango. Tapos ay agad nga itong umupo sa monoblock chair na nasa gilid nga ng kama. Nang makita ko si Levi sa gilid ng kalsada, na umiiyak nung araw na maaksidente ka. Hindi ko alam pero parang nakita ko sa kanyang sarili ko noong mawala si Mama dahil din sa aksidente na hit and run. Sobra akong naawa sa kanya. But at the same time, sobrang gaan din ang loob ko sa kanya. Malumanay pa nga nasad ni Leo. Pero hindi agad pumasok sa isip ko ang ideya na anak ko siya. Kahit na nagulat ako nang makita na ikaw ang babaeng na aksidente ng araw na iyon na tinawag kanyang mama. Dagdag pa nga ni Leo. Nanatili lamang natahimik sa Erich na nakikinig lang sa mga sinasabi niya. Tapos sinabi nga niya na nandito kayo para hanapin ang papa niya. Tapos, hirap at parang hindi alam ni Leo kung paano sasabihin ang mga susunod pang salita. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo, Erich? Bakit basta mo na lang akong iniwan noon? Bakit tinago mo siya sa akin, ha? Bakit? Nanlulumo nga na tanong naman ng lalaki pero may diin nga ang bawat tanong niya na tila ba naghahanap talaga ng tamang kasagutan. Leo, sorry. Naiiyak naman ang sagot ng babae. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Erich. Sagot ang kailangan ko at eksplanasyon. Mariin naman na saad ni Leo. Pinilit niya na hindi magtaas ng boses kasi hindi niya gustong sigawan ng babae at isa pa, hindi rin niya gusto na magising si Levi. Kasi nahihiya ako sa'yo. Kasi alam ko na nasaktan ka. At pagka-uwi ko sa Cebu, saka ko nalaman na nagdadalang tao pala ako. Kaya paano pa kita haharapin? At paano ko sasabihin sa'yo ang tungkol doon kayong hiyang-hiya na ako? Mahina nga ang boses at puno ng panlulumo nga na sagot ni Erich. Kaya yun, mas pinili mo na itago mo sa akin ang lahat? Hindi makapaniwalang tanungan ni Leo. Ilang taon akong nabuhay na parang tanga. Naghihintay na bumalik ka. Kasi hindi ako naniniwala na hindi mo talaga ako minahal. Pero hindi mo ginawa. At ilang taon din akong nabuhay na walang ideya na may anak pala tayo. Ano, Erich? Naging hobby mo na ba talaga nasaktan ako? At pagmukain akong tanga? Puno nga ng hinanakit na tanong naman ni Leo na patuloy pa rin sa pagluha ang mga mata. Leo, hindi naman sa ganun. Lumuluha pa rin na sagot ni Erich. Hindi niya kasi alam kung paano magsisimulang magpaliwanag talaga sa lalaki ng totoong rason kung bakit niya ito iniwan noon. Erich, wala akong ibang ginawa noon, kundi ang magpakatotoo sa'yo at mahalin ka ng totoo. Kaya ano sa tingin mo ang nararamdaman ko nung gabing sinabi mo na hindi mo talaga ako minahal kasi hindi mo kayang magmahal ng tao na hindi kayang mahalin ng sarili nitong pamilya? Erich, alam mo naman ang kwento ng buhay ko eh. Kaya bakit? Saad nga ulit ni Leo. Leo, natatandaan mo ba?
Nung panahon na kinausap ko ang papa mo, tapos sinubukan ko na ipagharap kayo? Tanong nga sa kanya ni Erich. Saglit na natigilan nga si Leo sa narinig pero marahan naman siyang tumango. Leo, nung ginawa ko yun, sobra kang nagalit sa akin at nag-away tayo. Kahit pa wala naman akong masamang intensyon, pero inintindi kita kasi alam ko na valid ang sakit at hirap na nararamdaman mo mula noong bata ka pa, mula nung mawala ang mama mo. Mahabang saad pa nga nito. Pero hindi ko na inulit pa yon. Kasi hindi ko gusto na nasasaktan ka at nagagalit sa akin. Pero Leo, nung gabing makipaghiwalay ako sa'yo, lumapit ulit ako sa papa mo. Umiiyak nga na saad dito kaya agad na umawang ang bibig ng lalaki. Sinabi ba ni papa na hiwalayan mo ko? Tinakot ka ba niya? Anong ginawa niya sa'yo? Sunod-sunod nga na tanong ni Leo kaya sunod-sunod na umiling si Erich. Hindi Leo, hindi. Saad pa nga niya. Maniwala ka, ilang beses ko lang nakaharap ang papa mo pero nakita ko na wala siyang ibang gustong mangyari kung hindi ang magkaayos kayo. Lumapit ako sa kanya para humingi ng tulong kasi kailangang operahan sa bato ang nanay ko na nasa Cebu at hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako na walang kapalit. Patuloy na pagluha nga ni Erich habang sinasabi yun. Ano? Mahina pero hindi makapaniwalang usal naman ng lalaki. Nung palis na ako sa bahay niyo, sinundan ako ng mama mo. Pero matagal nang patay ang mama ko, Erich. At alam mo yon, agad na pagputol nga ni Leo sa sasabihin niya. Yung stepmother mo, Leo, si Ma'am Rona. Sagot naman ni Erich kaya muling natigilan ng lalaki. Sinabi niya sa akin na babawiin niya yung pera na binigay niya sa akin kung hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Dapat daw sabihin ko rin sa'yo na hindi talaga kita minahal kasi hindi ko kayang magmahal ang tao na walang pagmamahal sa sariling pamilya. Baka sakali daw kasi na kapag ginawa ko yun, magising ka sa katotohanan na babaan ng pride mo at makipag-ayos sa papa mo. Mahabang dagdag pa nga niya. Mariin namang napapikit si Leo dahil sa mga narinig. Si Rona ay ang dating kabit ng papa niyang si Leodolfo. Isa lang yun sa mga rason kung bakit galit nga siya sa papa niya. Wala pa kasing isang linggo buhat nang mawala nga ang mama niya ay iniuwi na nga niya ito sa bahay nila. Bukod nga roon parang siya pang sinisisi ng kanyang ama noong mawala nga sa kanila ang mama nito. Kaya mas lalo nga ring nagkalayo ang loob nilang magama. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ha? Mahinang singhal pa nga sa kanya ni Leo. Dahil nga alam kong magagalit ka. Nung panahon na sinubukan ko kayong ipag-ayos, nagalit ka sa akin diba? Kaya paano pa pag nalaman mo na nilapitan ko sila para hinga ng tulong? Sagot pa nga ni Erich. Di sana sa akin mo sinabi ang problema mo. Kaya ko namang humanap ng paraan para matulungan ka eh. Giit pa nga ulit ni Leo. Para ano? Para makadagdag sa mga problema tiniisip mo? Naiiyak na nga nasagot ni Erich pero may diin pa rin ang boses. Mariin pa nga siyang pumikit at huminga ng malalim. Leo, alam ko na mali. At alam ko na iniisip mo na masyadong mababaw ang dahilan pero yun lang kasi ang alam kong paraan para maging okay si nanay. At para magkaayos din kayo ng papa mo. Alam ko na naging makasarili ako. At kahit saang anggulo iisipin sinaktan kita at hindi ikaw ang pinili ko. Na mas pinili at inuna ko ang pamilya ko. Kaya sorry Leo. Puno ng panlulumo nga na dagdag pa nga nito. Sumbatan mo ko. Sigawan, saktan. Tatanggapin ko ang lahat kasi alam ko na yun ang deserve ko. At alam ko rin na hindi ko na maibabalik pa ang oras kaya sorry Leo. I'm really sorry. Patuloy nga sa pagiyak na saad pa nga niya. Tama ka. Tumatangong saad pa nga ni Leo kaya nagangat nga ng tingin sa Erich. Tama ka Erich. Sobrang babaw nga ng rason mo para sa akin pero pilit kong iniintindi kasi alam ko na yun ang tamang gawin. Kasi pamilya mo ang pinag-uusapan dito. Kasi nanay mo yon. At alam ko na wala akong laban. Tama ka rin kasi galit nga ako. At gustong gusto kitang sumbatan. Sigawan at saktan. Pero hindi ko magawa. Alam mo kung bakit? Kasi kahit na anong galit ko, mas nangingibabaw pa rin sa akin yung mga pinagsamahan natin dati. Yung mga panahon na pinaramdam mo sa akin na mahal mo ko. Na hindi ako nag-iisa sa buhay. Dapat nagagalit ako sa'yo pero ang daya lang kasi. Kasi mas nangibabaw talaga sa akin yung mga panahon na naging masaya tayo, na napasaya mo ako at yung saya ko ngayon na alam kong may anak na tayo.
Mahaba nga at emosyonal pa nga na saad ng lalaki. Tapos napayoko na nga lamang para tahimik na humikbi. Para namang pinipiga ang puso ni Erich habang pinanunood nga si Leo na umiiyak at halatang nasasaktan. Ganito rin kasi ang naramdaman niya nung nakipaghiwalay nga siya sa lalaki na nauna nga at huling minahal niya. Hirap man ay pilit na tumayo si Erich. Tapos ay lumapit nga siya kay Leo at niyakap niya to. Bagay na kinagulat nga ng binata pero hindi naman niya kinibo. Sorry Leo, patawarin mo ko. Bulong nga ni Erich. Hindi naman sumagot ang lalaki pero patuloy pa nga rin ito sa pagiyak. Nang tumahan na nga at medyo huminahon na silang dalawa, pakiramdam nila ay medyo naging magaan na nga ang lahat. Marami ring naging tanong si Leo tungkol sa anak nilang si Levi na malugod namang sinasagot lahat ni Erich. Tungkol sa birthday nito, mga paborito nito, at kung ano-ano pa. Kahit na papaano natutuwa kasi si Leo dahil pakiramdam niya, sa ganong paraan ay mas nakikilala pa nga niya ang anak nila. Ikaw, kamusta ka na? Anong pinagkakabalahan mo sa Cebu? Mababa ang boses na tanong pa nga niya kay Erich. Pagkaraan ng ilang minuto. Okay lang naman Leo. Elementary teacher ako sa isang public school. Hindi gaanong malaki ang kinikita pero okay naman. Nakangiting sagot pa nga niya. Ikaw siguro sobrang successful mo na no? Dati pa lang kasi, alam ko naman na matalino ka at malayo ang mararating mo sa buhay. Doktor ka ba dito? Nurse? O baka engineer ka na? Hindi ba yun naman talaga ang pangarap mo noon pa? Tanong pa nga nito kaya tipid nga nang umiti si Leo. Graduate ako ng course ng engineering pero walang firm ang gustong tumanggap sa akin. Sa tingin ko may kinalaman ulit doon si Papa pero hinayaan ko na lang. Mula nang umalis ka matagal ko na ring pinutol ang connection ko sa kanila. Sagot nga ni Leo, kaya agad nga na nakadama ng lungkot si Erich. Pakiramdam kasi niya ay mas lalong naramdaman ni Leo na mag-isa nga ito, buhat nang iwan niya ito. Wala akong mahanap na, mas magandang trabaho. Hindi ko alam kung bakit walang tumatanggap sa akin, kaya natuwa ako nang matanggap ako rito bilang driver ng ambulansya. Noong una mahirap, kasi marami akong gustong patunayan, pero nakasanayan ko naman na at mag-isa lang naman ako sa buhay. Kaya kahit na papaano ay nakakaipon pa rin. Dagdag pa nga nito. Alam ni Erich na may kaya naman talaga ang pamilya ni Leo. Nagmamay-ari kasi ng isang kilalang engineering and architectural firm ang papa nito. Kaya hindi nakakapagtaka kung may kinalaman nga ito kung bakit walang kumpanyang tumatanggap kay Leo. Siguro gusto ng papa nito na bumalik at mag-apply ito sa kumpanya nila. Hindi niya alam pero yon ang tingin niya. Oo nga pala. Pagka-discharge mo rito, doon na muna kayo sa apartment ko. Habang nagpapagaling ka pa, para may katulong din kayo. Hindi kalakihan yon at isa lang ang kwarto pero kakasya naman kayo ni Levi sa kama. Sa sofa na lang ako. Saad pa nga ng lalaki kaya bagyang napangusa si Erich. Sobra na nga kaming nakakaabala sa'yo, Leo. Sobra na akong nahihiya sa'yo. Sagot pa nga ng babae. Matagal akong walang nagawa para sa inyo ng anak natin. At ito lang ang alam kong paraan para kahit na papaano makabawi sa inyo. Wika pa nga ni Leo. Pero hindi mo naman kasalanan na matagal mo siyang hindi nakasama, diba? Kaya wala kang kailangang patunayan. Kung tutuusin, dapat nga ako ang may gawin para kahit na papaano makabawi ako sa mga kasalanan at sakit na dinulot ko sa'yo. Sagot naman ni Erich. Anak ko pa rin si Levi at gusto ko pa rin bumawi sa kanya. Giit naman ni Leo at napabuntong hininga. At saka pwede ba? Huwag na nating pag-usapan ng mga nangyari. Huwag na tayong magbilangan pa at maglistahan ng mga kasalanan. Kasi ikaw na rin mismo ang nagsabi na hindi na natin may babalik pa ang mga nangyari. Kaya ngayon mag-focus ka na lang sa pagpapagaling at huwag mo nang iisipin ang mga gastos. Mahinahon na dagdag pa nga nito kaya agad na napangiti si Erich. Mula noon pa alam na nga niya na sobrang buting tao nga ni Leo. Sobra siyang nagsisisi sa mga nagawa niya sa lalaki noon pero hindi lang naman talaga niya alam ang gagawin para sa nanay niya. Para maging maayos na nga rin ang relasyon ng lalaki sa papa nito. Medyo late na rin, Erich. Mauna na ako para makapagpahinga ka na rin pero babalik ako bukas. Saad pa nga ni Leo kaya nakangiti na nga lamang na tumango ang babae. Bago ito lumabas ng silid ay lumapit nga muna ito sa batang si Levi na mahimbing pa rin ang tulog, tapos ay hinalikan nga nito sa noo.
Agad na napangiti nga si Erich sa nasaksihan. Alam kasi niya na matutuwa nga ng sobra ang lalaki nilang anak na si Levi. Kapag nalaman nga nito, ang Tito Leo pala talaga ang totoo nitong ama, lalo na't walang ibang bukang bibigang bata kung hindi ang lalaki, at ramdam din niya na sobrang magiging mabuting ama si Leo sa anak nila. Sa mga sumunod na araw ay walang trabaho nga si Leo at balak nga niya na maghapong manatili sa ospital para antabayanan ang mag-ina niya. Maaga nga siyang gumising at nagluto nga ng almusal para sa mga ito. Hindi niya maintindihan pero sobra nga siyang kinakabahan sa ideya na ngayong araw, haharapin na nga niya ang batang si Levi bilang anak niya. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa batang tungkol dito. May parte nga sa kanyang excited at may parte rin ang natatakot sa pwedeng maging reaksyon nito kahit pa nakapag-usap naman na sila. At alam niyang mabuting bata si Levi. Habang papalapit na nga sa ospital si Leo, ay mas nadadagdagan ng kaba na nararamdaman niya. Pagkarating nga niya sa ospital room ni Erich, ay agad nga niyang naabutan ng mag-ina, nagising na. Si Erich ay nakaupo nga sa hospital bed at ang batang si Levi naman ay nasa monoblock chair sa gilid ng kama. Good morning! Mahina at kinakabahang bati nga niya kaya sabay na ngang napalingon sa kanyang dalawa. Agad nga siyang nakadama ng pagkalito nang tumayo ang batang si Levi tapos ay tumitig na nga lamang sa kanya na parang inaaral nito ang buong mukha niya. Nagdala ako ng almusal, dagdag pa nga niya. Kayo daw po ang papa ko? Sad pa nga ng cute na boses ni Levi kaya bahagyang umawang ang bibig ni Leo. Agad pa nga siyang napalingon kay Erich, natipid lang nang umiti sa kanya. Mukhang naipaliwanag na kasi nito sa batang lahat. Kahit na papaano ay nakahinga nga siya nang maluwag kasi nagawa na nga ng babae ang bagay na hindi niya alam kung paano gagawin. Ang magpakilala nga sa bata bilang ama nito. Muli silang binalot ng katahimikan. Ang batang si Levi ay nanatiling nakatitig sa kanya na para bang hindi sigurado sa kung ano ang gagawin. Akala ko ba yayakapin mo ng mahigpit na mahigpit ang papa mo kapag nakita mo na siya? Nakangiti nga. At medyo emosyonal pa nga na tanong ni Leo sa bata pagkaraan nga ng ilang minuto. Papa ko! Mahina nga siyang natawa nang biglang umiyak ang batang si Levi. Tapos ay mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Agad naman siyang lumuhod para masalubong nga ito ng yakap. Sobrang gaan sa puso ni Leo na maramdaman ang mainit at mahigpit ng yakap ng kanyang anak. May namuuulit na luha sa mga mata niya. At nagpapasalamat nga siya na hindi nga siya muling umiyak gaya ng pag-iyak niya kagabi nang makapag-usap nga sila ni Erich. Miss na miss ko po kayo, Papa. Kahit wala na pong gifts, basta magkasama po tayo. Huwag na po kayong ulit alis, please. Huwag na niyo na po kami ulit iiwan ni Mama. Emosyonal at umiiyak nga na sa adang bata. Mahinang natawa si Leo kasi ganito rin ang sinabi sa kanya ni Levi kahapon. Mukha kasing praktisado ng bata ang sasabihin niya rito. Sorry kung ngayon lang si Papa, anak. Pangako, hindi na ako mawawala. Hindi na tayo magkakalayo ulit. Bulong nga niya habang yakap nga rin sa Levi. Tapos ay tumingin nga siya kay Erich na ngayon ay nakangiti habang pinapanood sila. Mahal kita. Bulong pa nga niya at hindi niya alam kung para sa anak ba niya yon, o para kay Erich, o para sa kanilang dalawa. Basta gusto lang niyang sabihin yun. Yun ang tinitibok ng kanyang puso. Yun ang sinisigaw nito. Hindi agad sila nakakain ng agahan dahil doon. Hirap kasi sila napatahanin sa pag-iyak ang batang si Levi. Kahit paalam naman na nila na tears of joy lang yon. Bukod doon tila ba wala nga itong balak na kumawala sa mahigpit na yakap sa tatay niya. Levi anak, baka nagugutom na ang mama mo. Ang mabuti pa kumain na muna tayo ng agahan. Nakangiti at malumanay nga na saad niya. Doon lang kumawala ng yakap muli si Levi. Agad namang hinanda sa maliit na mesa ni Leo ang dala niyang pagkain. Tapos ay inasikaso nga niya ang mag-ina. Alam niyang hindi pa rin makakatayo ng maayos si Erich, kaya dinalhan na nga lamang niya ito ng makakain sa kama. Salamat Leo ah. Pero sobrang dami naman ito. Nagbigay naman kasi ng almusal ang ospital kanina. Malumani pa nga na wika ng babae. Busog pa ba kayo?
Pwede naman natin kainin to mamaya. Agad na saad naman ni Leo. Konti lang po yun, Papa, tapos naghati pa kami ni Mama. Kaya gutom pa po ko eh. Agad nga nasagot ng anak nila kaya nakangiting tumango si Leo. Kung ganon, kumain ka ng marami. Tapos mamayang tanghali o order tayo ng fried chicken at spaghetti. Okay ba yon? Paglalambing pa nga niya rito, kaya masayang tumango ang bata. At saka ice cream po? Tsaka burger pa po? Masayang tanong nga nito kaya natatawa na nga lamang na tumango si Leo. O orderin natin lahat ng gusto mong kainin, anak. Sagot pa nga niya bago nilingon si Erich. Ikaw, Erich, sigurado ka ba nakakain ka pa? O baka naman, busog ka na at nahihiya ka lang na tumanggi. Mahinahon naman na tanong ni Leo. Kakain ako ulit kahit konti lang. Ito kasi ang unang beses na, alam mo na, magkakasabay tayong tatlo na kumain. Pautal-utal pa nga at halatang kinakabahan na sagot nga ng babae, dahilan kung bakit agad na napangiti nga si Leo. Bilang isang buong pamilya, nakangiti at makahulog ang tanong pa nga niya. Agad naman na pinamulahan ng mukha si Erich dahil sa narinig. Kagaya ka pa rin talaga dati, Erich. Namumula pa rin ang buong mukha mo kapag kinikilig ka. May halong pangasar pa nga na wika pa nga niya, kaya mabilis nga nag-iwas ang tingin ang babae. Hindi ako kinikilig ah, hindi ko lang gusto na masira ang moment na to para kay Levi. Oo, yun lang yun. Nahutal pa nga rin na sagot nito. Mahina namang natawa si Leo dahil doon. At nauutal ka pa rin kapag kinakabahan. May halong pangasar pa nga na saad pa nga ni Leo. Bago nalapitan na nga ang anak nila at sinabayan nga sa pagkain, nangagahan. Naging masaya ang umagang yon para sa kanilang tatlo. Pakiramdam nila, kahit na papaano ay pansamantala nga nilang nakalimutan ang mga kanya-kanyang iniisip. Maging yung mga hinanakit, sama ng loob at sakit na nararamdaman ni Leo kay Erich kahapon. Lahat ay parang bula na bigla na lamang naglaho. Well, aminado naman siya na mula noon, hindi niya magawang magalit ng matagal sa babae. Kung iisipin sa dami ng taon na lumipas, dapat ay wala nang ang epekto ang isa't isa sa kanila pero hindi nila maintindihan kung bakit naaapektuhan pa rin sila sa presensya ng isa't isa. Siguro ay dahil mula nang maghiwalay nga sila, hindi na nga nila binigyan pa ang kanilang mga sarili na muling magmahal ng iba at pasikretong inalagaan nga ang nararamdaman para sa isa't isa. Kaya kahit na lumipas na ang maraming taon, ganun pa rin. Walang nagbago, nandun pa rin ang pagmamahal. Nang araw na yon, walang ibang ginawa si Leo kung hindi ang makipaglaro nga sa anak at sagutin ang lahat ng mga tanong nito sa kanya. Si Erich naman ay nakangiti at masaya lang na pinanood ang dalawa. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating nga ang araw na pwede nang ma-discharge si Erich. Medyo maayos naman ang kalagayan nito. Natutuyo na nga ang ilang mga sugat, gasgas at pasa niya. Although medyo hirap pa nga rin itong makapaglakad, ay nakakatayo na nga at nakakakilos naman na. Ready na kayo? Nakangiting tanong pa nga ni Leo sa mag-ina. Nang balikan niya nga ito, sa hospital room binayaran na kasi niya ang hospital bills ni Erich at kailangan nilang umalis. Oo Leo, maraming salamat ulit ah. Promise, babayaran ko ang... Erich, ilang beses ko bang dapat sabihin na wag mo nang isipin yon? Agad na pagputol naman ni Leo sa sasabihin ng babae at ngumiti pa nga siya rito. Hindi kalakihan ang naipon ni Leo dahil nga hindi rin naman kalakihan ang sahod niya bilang driver ng ambulansya. At aminado nga siya na dahil sa hospital bills ni Erich, halos maubos nga ang kanyang savings. Pero hindi naman niya inalinta ng gastos dahil nga masaya siya na kasama nga ang mag-ina niya. At mas lalo pa nga siyang masaya na maayos na nga ang babae. Habang naglalakad sila palabas ng hospital, ay buhat nga ni Leo si Levi gamit ang kaliwang kamay. Ang kanang kamay naman ay nakaantabay nga kay Erich na medyo hirap pa nga rin sa paglalakad. Habang nakasukbit nga rin doon ang mga bag na naglululan ng gamit ng mag-ina. Gusto nga sana ni Leo na kuhanan pa nga ng wheelchair ang babae pero tumanggi na nga lamang si Erich dahil kaya naman na daw niya. Anak, hindi malaki ang bahay ni Papa. Okay lang ba yun sa'yo? Malambing pa nga na tanong ni Leo sa bata habang naghihintay na nga sila ng masasakyang tricycle. Okay lang po yun, Papa. Basta po kasama ko po kayo ni Mama. Masayang sagot naman ng bata kaya maging sila ay napangiti rin. Hindi bale,
Magsisikap pa si Papa para mabilhan ko kayo ng malaking bahay. Saad pa nga ni Leo. Yung may swimming pool po? Malawak nga ang ngiti ng tanong ng bata, kaya natatawa nga siyang tumango. Oo, yung malaking swimming pool, sagot nga ulit ni Leo. Nang makasakay na nga sila ng tricycle, ay agad na nga silang dumiretso sa maliit na apartment ni Leo. Pagkarating ay agad nga rin niyang tinulungan ng mag-ina na ayusin na nga ang gamit ng mga ito sa nag-iisang kwarto. Leo, sigurado ka ba? I mean, okay lang naman kami ni Levi sa sala. O kung hindi kaya, kayo na lang ang magtabi rito sa kwarto at doon na lang ako sa sala. Hindi rin naman malaki ang bahay namin sa Cebu. May halong pag-aalangan nga na saad ni Erich, kaya natawa na nga lamang si Leo. Erich, heto na naman tayo. Okay lang talaga sa akin. May halong paglalambing na saad nga niya. At isa pa, mas makakapagpahinga ka ng maayos kapag nandito ka sa kwarto. Dagdag pa nga nito. Bagyang napanguso nga si Erich kasi napansin nga niya na mula nang nasa ospital na nga siya, sobra kong alagaan nga siya ni Leo. Kung tutuusin ay wala naman itong responsibilidad sa kanya at kung gusto nitong bumawi, dapat ay sa anak lang nila. Pero sobra pa rin talaga kung aalagaan siya nito. Kung sa bagay, aminado naman siya sa sarili na maalaga talaga si Leo. Kahit na noong nanliligaw pa lang siya, mas lalo na nung naging kasintahan nga niyang lalaki. Hindi ko na alam kung paano pa kita mapapasalamatan. Nahihiya nga na saad niya. Basta magpagaling ka lang. At kapag okay ka na, ipagluto mo ako ng kare-kare mo gaya ng dati. The best ang kare-kare mo eh. Miss ko na yon. May halo pa nga rin na paglalambing na sagot ng lalaki. Marahang napakagat nga sa ibabang labi si Erich dahil sa narinig. Kung dati kasi ay may halong pait sa tuwing aalalahanin nga niya ang mga nangyari sa kanila ni Leo, ngayon ay sobrang gaan lang ng lahat. Oo nga pala Leo, wala na ba talagang nahanap sa mga gamit namin? I mean, nandun kasi ang wallet at cellphone ko. May konting ipon din naman ako kapag naibalik sa akin ang wallet kahit na papaano makakatulong ako sa mga gastusin dito sa bahay. Saad nga ni Erich, maya-maya pa. Wala na raw eh. Mukhang may kumuha nung araw ng aksidente at walang nakapansin. Sagot nga ni Leo at napabuntong hininga pa. Huwag mo nang iisipin ang mga gastos, Erich. Minsan pumasyal tayo sa mall ng anak natin para madagdagan natin ang mga gamit nyo tapos kung may kailangan kang tawagan, pwede mong gamitin pansamantala ang phone ko. Dagdag pa nga niya kaya nakangiti na nga lamang na tumango ang babae. Sa mga sumunod pang araw ay naging maayos naman ang lahat. Madalas kong makadama ng inip si Leo kapag nasa trabaho at ito na nga ang unang beses na nakadama siya ng ganito. At halos hilain na nga niya lagi ang oras dahil nga lagi siyang excited na umuwi sa mag-ina niya. Sa kabilang banda naman si Erich ay abala nga sa maliit na kusina ng apartment ni Leo para may pagluto nga ang lalaki ng request itong kare-kare. Sa ilang araw na magkasama nga ang tatlo sa iisang bubong, ganito ang madalas na routine nila. Sa umaga, sabay-sabay nga silang kakain ng agahan bago pumasok sa trabaho si Leo. Sa pag-uwi naman, ng lalaki sa hapon o gabi ay handa na nga ang hapunan. Pakiramdam nga ni Leo at Erich ay parang isang buong pamilya na nga sila na namumuhay nga ng simple gaya ng ibang tao. Sa tuwing day off naman ni Leo ay madalas niyang ipasyal ang mag-ina niya. Binibilhan nga ng laruan ng anak nila, kakain sila sa labas at manunood nga ng sine at kung ano-ano pa. Bumawi talaga sila sa maraming panahon na hindi nga nila nakilala at nakasama ang isa't isa. Papa! Malakas at masayang sigaw nga ng batang si Levi isang gabi nang magbukas nga ang pinto ng apartment at nakitang pumasok doon si Leo. Mula sa paglalaro ng robot, mabilis nga itong tumayo para masalubong nga ang ama ng yakap. Busy ata sa paglalaro ang pogi naming anak ha. Malambing pa nga na saad ni Leo habang yakap nga ang anak. Tapos ay pabiro pa nga ang inamoy ang leeg nito. Nangasim na. Hindi ka pa naghihilamos no. Dagdag pa nga niya. Tapos ay kiniliti pa nga ang bata na agad namang humalakhak sa tuwa. Nako, kanina ko pa nga sinasabihan at sobrang busy naman sa paglalaro. Nakakinting wika naman ni Erich. Anak, maghilamos ka na para makakain na tayo ng papa mo. Wika pa nga nito bago muling binalingan nga ng tingin si Leo at binigyan ng ngiti. Nagluto ko ng kare-kare. Naalala ko kasi na nag-request ka nito, di ba? Dagdag pa nga niya. Wow naman, lagi na lang masarap ang pagkain kapag umuwi ako ah.
Baka naman mapataba mo ako ng masyado niyan. Pagbibiro pa nga ni Leo, kaya napangiti na nga lamang si Erich. Alam ko naman kasi napagod ka lagi sa trabaho at ito lang ang alam kong gawin para kahit papaano makabawi kami ni Levi sa'yo. Malumanay pa nga na sagot ng babae. The fact na nandito kayo ni Levi, kasama ko sobrang na akong masaya doon kaya hindi nyo kailangang bumawi sa akin. May halong lambing nga na saad ni Leo. Peke namang umubo si Erich at nag-iwas ng tingin para itago nga ang pamumula ng muka. Baka kasi asarin na naman siya ng lalaki na kinikilig. Pagkatapos maghilamos ni Levi ay masaya nga silang tatlo na kumain ng hapunan. At nang matapos ay nagpaalam na nga ang bata na matutulog na nga dahil mukhang napagod na nga ito sa maghapon na paglalaro. Leo, ako na dyan. Saad pa nga ni Erich nang makita nga si Leo na nililinisan nga ang mga pinagkainan nila. Ano ka ba? Ayos lang. Nakangiting saad naman ni Leo. Hindi Leo, ako na. Alam ko naman na pagod ka sa trabaho eh. Giit pa nga ni Erich. Na-recharge na ako nung makita at makalaro ko ang anak natin. Tsaka nung makita kita. Banat pa nga ni Leo na ikinapula nga ng pisngi ni Erich. Pero bawi naman ni Leo. Kaya wag mo na akong alalahanin kasi okay lang ako. At isa pa, alam ko naman na pagod ka rin sa maghabang pag-aalaga kay Levi. Hindi biro ang pagiging isang ina, kaya hayaan mo na ako rito. Dagdag pa nga nito, bahagyang napanguso nga si Erich dahil sa narinig. Agad din siyang nakadama ng kilig sa ideya na hindi lang isang mabuting ama si Leo, kung hindi isang mabuting asawa rin. Hindi na nakipagtalo pa si Erich at hinayaan na nga lamang si Leo. Tapos ay dumiretso na nga siya sa sala para manood ng TV. Pagkatapos namang maghugas ng mga pinagkainan ni Leo, ay dumiretso na nga rin siya sa sala at umupo nga sa sofa kung saan nakaupo rin si Erich. Hindi kalakihan ang sofa na yun. Pero yun na nga ang naging tulugan ng lalaki sa ilang araw mula nang dumating nga dito ang mag-ina niya. Hindi ba kayo naiinip ni Levi dito kapag naiiwan kayong maghapon? Mababa nga ang boses sa tanong pa nga niya sa babae. Hindi naman, may TV naman eh. Tapos si Levi laging abala sa paglalaro. Sagot naman ito sa kanya. Bukas bago ako pumasok sa trabaho, dadagdagan ko yung iiwan kong pera para makapasyal kayo ni Levi. Nakangiting wika pa nga niya. Leo, wag na. Baka naman mas-spoil mong masyado ang anak natin. Agad nga, napagpigil nga ni Erich kaya makahulugang napangisi ang lalaki. Teka, nagsiselos ka ba? Gusto mo ba ikaw lang ini-spoil ko? May halong harot pa nga na tanong ni Leo kay Erich. Literal na napanganga si Erich. Ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin na. Hanya na siyang dahilan kung bakit humalakhak nga si Leo. Alam ko, Erich. Nagbibiro lang ako. Sagot nga ni Leo bago tinignan ng babae. Kailan pala kayo babalik sa Cebu? Ay minsan ngayon okay lang na nandito kayo kasi bakasyon naman at wala kang trabaho. Pero kapag pasukan na ulit, alam ko naman na hindi mo pwedeng basta-basta nalang iwan ang trabaho mo doon. At alam ko rin na kailangan mag-aral ni Levi. May halong lungkot nga na saad pa nga niya. Aminado kasi siya na sobra nga siyang nalulungkot sa ideya na babalik nga sa Cebu ang mag-ina niya. Lalo na't nasanay na nga siya nakasama ang mga to. Mukhang napansin naman yun ni Erich kaya agad nga siyang nakadama ng awa sa lalaki. Alam ko ang iniisip mo, Leo. At naiintindihan ko. Pero hindi mo naman kailangang malungkot. Welcome ka naman dun sa amin eh, kapag gusto mong pumasyal. Malugod at mainit ka naming tatanggapin, gaya ng pagtanggap mo sa amin ni Levi dito. At kapag bakasyon, pwede kaming magbakasyon dito, kung okay lang sa'yo. Nakangiting saad pa nga ni Erich. Tipid naman na napangiti si Leo dahil sa narinig. Okay lang naman ang ganun sa akin pero... Pero ano? Tanong naman ni Erich. Pero ganun na lang ba talaga tayo? Tila madamdamin nga na tanong ni Leo. Anong ibig mong sabihin? Nalilito at may halong kaba na tanong ni Erich. I mean, ganun na lang ba talaga ang magiging setup natin? Napapasyalan natin ang isa't isa kapag may pagkakataon para sa anak natin. Hindi ba pwede na subukan natin ulit? Hindi lang dahil may anak tayo na gusto kong bigyan ng isang buong pamilya. Mahinahong wika nga ni Leo. Tapos huminga nga ng malalim. Pansin ko na kapag nagkakausap tayo madalas, tungkol kay Levi ang topic natin. Masaya naman ako doon, kasi pakiramdam ko mas nakikilala ko pa ang bata. Pero paano tayo?
Ganun na lang ba yun? I mean, kahit na nakapag-usap na tayo tungkol sa rason kung bakit tayo naghiwalay noon, hanggang doon na lang ba talaga tayo? May halong lungkot nga na tanong pa nga nito, habang diretsyong nakatitig na sa kanyang mga mata. Pero Leo, masyado na kasing maraming nangyari. Kinakabahan nga na sagot naman ni Erich. I know, sagot nga ng lalaki. May magagalit na ba? Kaya hindi na pwede? Seryosong tanong pa nga nito kaya mabilis na umiling si Erich. Wala Leo, hindi. Ani habang umiling pa. Mula noong maghiwalay tayo, hindi ko na ulit binigyan ng pagkakataon ng sarili ko na magmahal ulit ng iba. At pumasok sa panibagong relasyon. At sa totoo lang, aminado naman ako na gusto ko ring mabigyan ng isang buong pamilya si Levi. Pero magkaiba na kasi ang mundo natin. Ang iniisip ko lang naman, kapag sinubukan natin may isa na sa atin na kailangang isakripisyo ang mundo na nakasanayan niya. At ikaw na rin ang nagsabi na hindi ko pwedeng basta-basta na nga lamang iwan ng Cebu kasi nandoon ang buhay ko. Nandun si nanay, andun ang trabaho ko. Mahabang paliwanag nga ni Erich. Hirap na hirap nga siyang ipaliwanag ang punto niya sa lalaki pero mukhang naintindihan naman ni Leo yun kasi tumango nga ito. Di akong sasama sa inyo. Akong magsasakripisyo. Tutal, ako naman ang lalaki. Agad nga nasagot ni Leo kaya umawang ang bibig ni Erich. Na-touch nga siya na tila kayang isakripisyo ni Leo ang mga bagay na nakasanayan niya para lamang mabuo muli sila. Kaya mong iwan ang buhay mo rito? Para sa amin ni Levi? Paninigurado pa nga niya kaya malungkot nang umiti sa kanya ang lalaki. Wala ang mundo ko rito, Erich. Mula nang maghiwalay tayo, pakiramdam ko na bubuhay na lang ako para lang mabuhay, para makasurvive. Matutulog sa gabi, babangon sa umaga para magtrabaho at mag-aral. Nang makapagtapos ako sa kolehiyo, mag-isa akong umakyat sa stage at hindi ako masaya. Inisip ko na pagkatapos nun baka makita ko na ang totoong mundo. Pero wala ganun pa rin. Magigising sa umaga para magtrabaho, uuwi sa gabi para matulog. Paulit-ulit na cycle lang na parang walang purpose ang buhay ko. Pero nang nakasama ko kayo, ng anak natin, saka ko lang naramdaman na buhay pa rin pala talaga ako, na may mas malalim pa palang dahilan para mabuhay ako. Parang nagkaroon ulit ako ng liwanag at direksyon ng buhay. Nagkaroon ulit ako ng panibagong rason. At mas magsumikap pa. Mahaba at emosyonal nga na saad ni Leo. Agad namang napangiti si Erich pero may namuong luha nga sa mga mata niya. At kahit na may mundo man ako rito, mula noon pa alam mo naman na handa at kaya kong talikuran at iwan ang lahat para sa'yo. Lalo na ngayon na may anak na tayo. Dagdag pa nga ni Leo. Alam mo Leo, sa totoo lang, kahit na iniwan kita noon, marami pa namang rason para maging masaya ka. Siguro nakaligtaan mo lang na makita ang mga rason na yun kasi mas nag-focus ka sa sakit. Mahinahong saad pa nga ni Erich habang titig na titig sa mga mata ng lalaki. Nang iwan kita, siguro nga hindi ka na naging buo, pero hindi ka naman talaga buo kahit bago pa lang tayo magkakalala. At kahit na dumating ako sa buhay mo, at kahit na maging tayo pa ulit, alam ko na hindi ka kailanman magiging buo. At alam mo ang rason kung bakit. Baka hulugang dagdag pa nga nito. Si Papa? May halong pag-aalangan pa nga na tanong ni Leo. Kaya nakangiting tumango naman si Erich. Yun ang dahilan kung bakit sinubukan ko kayong ipagayos noon, Leo. Kasi ni minsan alam ko na maaabot mo ang lahat ng pangarap mo sa buhay. At ang tanging hiling ko lang para sa'yo, maging buo ka. At kahit nakasama mo ko, alam ko na mangyayari lang yun kapag nagkaayos kayo ng ama mo. Paliwanag naman ni Erich. Pakiramdam nga ni Leo ay naging malinaw nga sa kanyang lahat. At aminado nga siya na may punto si Erich. Kapag bahin na rapat kinausap ko siya, hahayaan mo ko na sumama sa inyo ng anak natin? Tanong pa nga ni Leo, nakangiti namang umiling si Erich. Kahit na hindi mo siya kausapin at kahit na hindi kayo magkaayos, hahayaan pa rin kitang sumama sa amin. Kung yun ang desisyon mo, kung yun ang makakapagpasaya sa'yo. Kasi mula noon pa tanggap kita sa kung sino ka. Sinasabi ko lang to kasi ikaw ang iniisip ko. Alam ko kasi na hindi ka tuluyang magiging masaya kung meron kang mabigat na dinadala dyan. Sagot nga ni Erich, sabay turo pa nga sa dibdib ni Leo. Sa may bandang puso nito,
Masaya at magaan mabuhay nang walang dinadalang sama ng loob, Leo. Ayaw kitang pangunahan sa desisyon mo. Kasi gaya ng sinabi ko, alam ko na valid ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Pero gusto ko na pag-isipan mo ang lahat. Dagdag pa nga ni Erich, hindi na tayo bumabata. At mas lalo na ang mga magulang natin. Pareho nating alam ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay. Kaya hindi ko gusto na may pagsisihan ka sa huli, Leo. Puno ng sinseridad nga na sa adulit niya. Bakit pa sobrang ganda mo, Erich? Bigla ngang banat nga ni Leo kaya mahinang natawa ang babae. Grabe ka naman. Ang seryoso kaya nung usapan natin tapos babanat ka ng ganyan, ha? Natatawa nga na saad nito. Seryoso ako. Mula noon hanggang ngayon, sobrang ganda mo pa rin. Mula panloob hanggang panlabas. Yun ang dahilan kung bakit nagustuhan at minahal kita. At yun din ang dahilan ngayon kung bakit pakiramdam ko gusto kitang halikan. Saad naman ni Leo. Agad nga na natameme si Erich sa mga narinig pero nanatili nga silang nakatitig sa mata ng isa't isa. Sunod-sunod nga na paglunok naman ng laway ang ginawa ni Erich nang unti-unti ngang lumapit ang mukha ni Leo sa kanya. Agad niyang hinanda nga ang sarili kasi ay wala nga siyang balak na pigilan ito dahil nga aminado nga siya na masyado nga rin siyang nangulila sa lalaki. At nang maglapat na nga ang kanilang mga labi, pakiramdam nga ni Erich ay bumagal nga ang lahat at parang sobrang dami ng mga paru-paro na nagsiliparan nga sa loob ng tiyan niya. At ang halik na akala niya ay mababaw lang ay biglang mas lumalim pa. Nang gabing yun, parehong hindi agad na nakatulog si Erich at Leo dahil sa halik na nangyari. Si Erich tahimik na nakahiga sa kwarto at kung minsan ay parang baliw na napapangiti nga. Habang si Leo naman ay ganun din sa sofa. Kinabukasan naman nagising nga si Leo nang maamoy ang mabangong samyo ng nilulutong agahan nga ni Erich. Nang tumayo nga siya ay agad nga niyang nakita sa kusina ang babae pero wala pang ang anak nila bago nga siya pumunta sa kusina ay sinilip muna niya ang silid. At nakita nga niya na masarap pa nga ang tulog ng bata kaya agad nga siyang napangiti. Hindi naman siya nagdalawang isip na lapitan si Erich at niyakap nga ito mula sa likuran. Dahilan kung kaya't bahagyang nagulat nga ito. Good morning! Malambing nga nabati pa nga niya. Tapos ay ipinato nga ang baba sa balikat ni Erich. Leo, atakihin ako sa puso dahil sa'yo. Huwag ka nga manggugulat. Reklamo pa nga ni Erich, pero napapangiti naman siya sa paglalambing ng lalaki. Ang mabuti pa gumayak ka na, at baka mahuli ka pa sa trabaho. Pagkatapos mo gisingin mo na ang anak natin para sabay-sabay na tayong makakain bago umalis. Dagdag pa nga nito, at mas lalong lumawak nga ang ngiti ni Leo dahil sa utos ni Erich. Bagay na bagay mong maging misis. Puno pa nga ng lambing at may halong harot nga na bulong naman ni Leo kay Erich. Leo, dalian mo na nga. Utos nga ulit ng babae kaya mahina nga siyang napahalakhak. Heto na po, misis ko. Pagbibiro pa nga niya tapos ay kumawala na nga siya sa yakap. Oo nga pala. Mag-undertime ako ngayon para maaga akong makauwi. May pupuntahan tayo. Nakangiting dagdag pa nga ni Leo. Ha? Saan naman? Nakakunot noon nga, natanong naman ni Erich bago nga siya nito hinarap. Well, naisip ko lang kasi na tama ka. Masyado na akong nagsayang ng maraming taon. At hindi ko naman gusto na may pagsisihan sa huli. After all, papa ko pa rin siya. Sagot nga ni Leo, agad na napangiti nga si Erich na parang hindi makapaniwala sa narinig. Talaga? Kakausapin mo na siya? Masaya at excited nga na tanong ng babae. Nakangiti namang tumango si Leo. Bilang tugon, kahit pa ang totoo ay kinakabahan nga siya sa mga pwedeng mangyari, lalo na't matagal na nga rin siyang walang naging balita sa papa niya. Pagkatapos nun ay gumayak na nga si Leo gaya ng utos ni Erich, at nang matapos ay sabay-sabay na nga silang kumain ng agahan. Bago umalis si Leo, ay humalik muna siya sa noo ng anak nila, gaya ng nakaugalian nga niyang gawin. Pero sa puntong ito ay humalik nga rin siya sa labi ni Erich. Mag-iingat kayo rito, mahal ko kayo. Puno ng lambing nga na saad, pa nga niya bago magpasyang umalis na. Habang nasa trabaho ay sobrang saya nga ang nararamdaman ni Leo. Kahit na hindi pa man talaga sila ni Erich, pero alam din naman kasi niya na doon din pupunta ang relasyon nila. At ang ideya na kapag naging maayos na nga ang lahat at makapag-ipon na nga siya ulit ay magpapakasal na nga sila ng babae.
Sobra nga siyang na-excite. Mga bandang 3:00 yun ng hapon nang payagan nga si Leo na umalis na. Bago nga siya dumiretso pa uwi, ay binilhan muna nga niya ng kahit na anong pasalubong ang mag-ina niya. Bagay na ikinatuwa naman ng dalawa. Sigurado ka ba talaga sa desisyon mo, Leo? Okay lang naman kung napipilitan ka lang, wag mong pilitin ang sarili mo. Kung ginagawa mo lang to para hindi na nga nagawang ituloy pa ni Erich ang sasabihin nito nang putulin nga iyon ni Leo na isang mababaw na halik. Alam kong nag-aalala ka, pero ginagawa ko to kasi alam ko na ito ang tama at salamat kasi ikaw ang nagpa-realize sa akin noon. Kailangan kong maayos ang nakaraan ko para mas maging maganda ang future natin. Saad pa nga nito. Dahil doon ay ngumiti na nga lamang si Erich bago marahang tumango. Ready na ba kayo? Tanong pa nga niya sa mag-ina niya. Opo, Papa! Masayang sagot naman ni Levi kaya sabay-sabay na nga silang naglakad palabas ng apartment. Hindi naman sila nahirapang humanap ng taxi na masasakyan at habang nasa biyahe ay aminado nga si Leo na hindi maalis ang kaba na nararamdaman niya. Lalo na nang napansin nga niya na papalapit na nga sila. At nang natanaw nga niya ang dating bahay na kinalakihan niya. Wow! Kaninong bahay po to, Papa? Ang laki po! Masaya at namamangang wika nga ni Levi nang nakatayo na nga sila sa harap ng malaking gate. Bahay ito ng lolo mo, anak. Ang papa ko. Nakangiti pero may halong kaba naman ang sagot ni Leo. Talaga po? Mayaman po kayo, Papa? Kuryosong tanong nga ng bata, kaya marahang umiling si Leo. Mayaman ang lolo mo pero hindi si Papa. Pero huwag kang mag-alala, anak. Darating ang araw na yayaman din si Papa. At bibilhan kita ng bahay na mas malaki pa dyan. Yung may swimming pool gaya ng promise ko sa'yo. Sagot naman ni Leo. Pagkatapos nun ay huminga nga siya ng malalim bago naglakas ng loob na pindutin nga ang doorbell. Kahit na papaano parang gumaan nga ang pakiramdam ni Leo nang maramdaman nga ang hinawakan nga ni Erich ang kamay niya. Nang nilingon nga niyang babae, binigyan pa nga siya nito ng isang matamis na ngiti na agad naman niyang sinuklian. Maya-maya pa ay binuksan na nga ng isang kasabayang gate na mukhang nagulat pa nga nang makita siya. Sir Leo, naku Sir Leo, kayo po pala. Tiyak na matutuwa po ang papa niyo kapag nakita niya kayo. Tuloy po kayo, sir. Masayang sad pa nga ng kasambahay at agad ngang napangiti si Leo dahil mukhang wala pa nga ring nagbabago sa bahay. Kahit na ilang taon na nga rin siyang hindi nakakapunta rito. Nandyan ba si Papa? Tanong nga ni Leo sa kasambahay nang nasa loob na nga sila. Gusto ko lang sana siyang makausap. Dagdag pa nga niya. Nasa kwarto po sir, hindi po kasi maganda ang pakiramdam. Pero tatawagin ko po. Sagot nga nito, kaya mabilis nga siyang umiling. Hindi naman nang ako na po. Sagot nga niya at naglahad nga ng kamay kay Erich. Dito na lang kami Leo. Kailangan niyo ng oras ng papa mo. Kaya maghihintay na lang kami rito. Mamaya mo na lang kami ipakilala sa kanya. Nakangiti at malumanay pa nga na wika ng babae. Tipid naman ang umiti si Leo bago tumango. Kinakabahan man ay marahan nga siyang naglakad patungo sa ikalawang palapag ng bahay. At nang nasa harap na nga siya ng pinto ng kwarto ng papa niya, agad siyang nagdalawang isip kung tutuloy pa ba siya. Pero naalala nga niyang mga napag-usapan nila ni Erich kagabi. At naalala nga rin niya na ito ang tamang gawin. Kaya naman kumatok pa nga rin siya sa nakasarang pinto. Bukas yan. Narinig nga niyang sagot ng papa niya. At para nga siyang kinilabutan ng marinig nga ang boses nito. Marahang pinihit nga ni Leo ang saradura ng pinto. Ay agad ngang nagtama ang mga mata nila ng papa niya na mukhang nagulat pa nga nang makita siya. Leo anak? Gulat at nalilitong tanong nga nito bago pilit na umupo sa kama. Kumusta po? Nakangiti at malumanay nga na tanong naman niya rito. Hindi daw po mabuti ang pakiramdam niyo? Tanong pa nga niya. Nilagnat lang dahil naulanan ako kahapon. Sagot nga ng matanda na tila ba sobrang natutuwa na muling makita at makaharap ng anak. Masaya ako na nandito ka. Mababa ang boses, nadagdag pa nga nito. Huminga ulit ng malalim si Leo bago naglakad papasok sa silid. Tapos umupo na nga sa gilid ng kama na inuupuan nga rin ng papa niya. Sa totoo lang po, nandito ako kasi gusto ko kayong makausap. Pero hindi ko alam kung saan at paano magsisimula. Wika nga niya.
Patawarin mo ko anak. Agad na wika naman ng ama niya na naluluha na nga. Kaya gulat nga siyang napalingon dito. Ang dami kong naging pagkukulang sa iyo anak. Hindi ako naging mabuting ama, kaya patawarin mo ko. Ang tagal ko pong dinala ang galit at sama ng loob sa inyo. Kasi mula nang mawala si mama, hindi ko na naramdaman na may tatay pa po ako. Kasi imbes na tayo ang magdamayan sa sakit. Ako po ang sinisi niyo dahil sa ako ang kasama ni mama nang maaksidente siya. Tapos ilang araw matapos siyang mawala, inuwi niyo na rito ang babae niyo. Nawalan po kayo ng pakialam sa akin. Tapos nawalan po ako ng tatay at nawalan po ako ng pamilya. Kaya galit na galit po ako. Malungkot nga na saad ni Leo. Ang dami ko pong kaklase noon ang nagsasabi na naiinggit sila sa akin kasi may maganda akong buhay. Pero ang totoo po ako ang naiinggit sa kanila kasi may buo silang pamilya. Kasi may magulang sila, nasasamahan sila kapag may events sa schools. Ako po wala. Dagdag pa nga niya. Naiintindihan ko anak. At sobra akong nagsisisi sa mga nagawa ko. Malungkot na saad naman ni Leodolfo. Alam mo sa totoo lang, nung panahon na nawala sa atin ng mama mo sobra akong nahihiya sa sarili ko. At nagagalit. Kasi alam ko ang mga kasalanan ko sa kanya. Hindi ako naging mabuting asawa. Kaya naghanap ako ng masisisi at sa'yo ko binunto ng lahat, kahit pamali. Lumuluha ang mga mata na saad nga nito, pero ang totoo, natatakot lang ako na mabuhay at tumanda na mag-isa. Yun na rin siguro ang dahilan kung bakit inuwi ko rito si Rona. Pa, natatandaan niyo po ba si Erich? Tanong nga ni Leo kaya tumango ang papa niya. Nung mga panahon po na pakiramdam ko, mag-isa ako, siya po ang nasa tabi ko. Siya po ang naging rason kung bakit ginusto kong magpatuloy pa, may marating at mapatunayan sa buhay. Pero nagalit po ako sa kanya nung sinubukan niyang ipagayos tayo kahit na wala naman siyang masamang intensyon. Ang iniisip ko po kasi, kung gusto niyo talaga makipagayos sa akin, kayo mismo ang gagawa ng paraan. Kasi yun lamang po ang hinihintay ko kahit na noon pa. Yung kayo mismo ang lumapit sa akin. Puno ng lungkot nga na saad pa nga ni Leo. Tapos ay ikinuwento rin niya ang ginawa ni Rona, kung bakit nakipaghiwalay sa kanya dati, si Erich. Pa, ilang taon akong nabuhay na walang ideya na may anak pala kami. Lumuluha nga ng pagkwento niya. Mula nang umalis ka rito, pinaalis ko na rin si Rona. Napansin ko kasi na wala naman talaga siyang pakialam kung magkaayos tayo o hindi. Mas importante sa kanya ang gumastos at may maipagmayabang sa mga kaibigan niya. At naisip ko rin na deserve ko sigurong mabuhay ng mag-isa dahil na rin sa dami ng kasalanan ko sa inyo ng mama mo. Patawarin mo ko anak. Hindi ko alam na nagawa niya yon. Puno ng sinseridad nga na sagot naman nito. Siguro po totoo na may rason kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Pero kahit na papaano masaya po ako kasi kasama ko na po ang mag-ina ko ngayon. At sa totoo lang po, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko maiisip na puntahan at kausapin ko po kayo ngayon. Kasi katulad pa rin po siya ng dati. Siya pa rin yung Erich na may mabuting puso at gusto na magkaayos tayo. Nakangiting sagot nga naman ni Leo. May gusto po akong itanong pa. May kinalaman po ba kayo kung bakit walang firm at kilalang kumpanya ang gustong tumanggap sa akin? Tanong pa nga niya. Napayo ko naman si Leodolfo bago tumango. Alam kong sinabi ko na deserve kong mabuhay mag-isa. Pero ang totoo niya, natatakot ako na mangyari yon. At inisip ko na, kung yun ang gagawin ko, baka bumalik ka rito sa bahay. Kahit pagalit ka sa akin, basta nandito ka kasama ko. Pero mali pala ako kasi dapat noon pa lang, ako na mismo ang lumapit sa'yo. Dapat noon pa lang kinausap na kita at humingi na ako ng tawad. Alam kong huli na pero sorry anak. Pasensya na dahil naging ma-pride din ako. Emosyonal pa nga na saad nito. Sorry din po pa. Nakangiti pero naluluha naman ang sagot ni Leo. Sorry po kasi basta ko na lang kayo sinukuan. Sorry kasi mas pinili ko na lang na lumayo at takasan ng problema. Sorry po pa. Nakayuko pa nga nadagdag niya. Pwede pa ba akong maging ama sa'yo? Gulat nga na napalingon si Leo sa papa niya nang marinig nga yun. Ang tagal ko na pong gustong marinig mula sa inyo yan. Lumuluha pa nga na sagot ni Leo bago mabilis na hiniyakap ito. Pilit na pinaniniwala nga ng lalaki ang sarili na galit siya sa ama. Kahit pa ang totoo, sobra nga niya itong namiss.
at hindi niya ito magawang harapin noon dahil natatakot lang siya na baka galit pa nga rin ito sa kanya. Maraming panahon ang nasayang sa kanila, pero ganun pa man masaya nga sila dahil ngayon alam na nga nila na unti-unti nang magiging maayos ang lahat at unti-unti na nga ulit na mabubuo ang relasyon nila bilang magama na minsan nang sinubok ng tadhana. Nang gabing yun, magkakasabay na kumain ng hapunan sina Erich, Leo at ang anak nilang si Levi at ang tatay ni Leo na si Leodolfo. Tila ba gumaan ang pakiramdam nito na kanina lang ay mabigat dahil sa pagkakaayos nila ng anak. Lalo na nang makilala nga nito ang apo na sobrang daldal at ang daming tanong sa kanya. Iha, pasensya ka na ulit sa ginawa ni Rona noon. Kung alam ko lang na may ganun siyang iniisip, hindi ko naman hahayaan na mangyari yun. Wika nga ni Leodolfo kay Erich, kaya napangiti na nga lamang ang babae bago marahang tumango. Alam ko naman po yun. At saka may kasalanan din naman po ako sa nangyari Masyado lang pong magulo ang isip ko nung mga panahong yun dahil sa pag-aalala kay nanay. Sagot naman niya, kamusta na pala ang nanay mo? Tanong naman ito sa kanya. Okay na po siya. Pagka-uwi ko po ng Cebu na pa-operahan ko naman po siya kaagad. Maraming salamat po ulit sa tulong niyo Sagot nga ni Erich. Ano pala ang balak niyo niyan? I mean, kailan kayo magpapakasal? Saan kayo titira? Pwede kayo rito, malaki naman ang masyado ang bahay para sa akin. At isa pa, matanda na ako, marami akong pagkukulang sa anak ko. At kahit na papaano gusto kong makabawi man lang sana, kahit sa apo ko na lang, at sa mga magiging anak niyo pa. Nakangiti at puno pa nga ng sinseridad na saad nga nito. Pa, bata pa po kayo. At saka sabi niyo po babawi pa po kayo sa akin, diba? Dapat gawin niyo po yon. Nakangiting saad naman ni Leo na siyang nagpangiti sa kanilang lahat. Pero pa, baka sa Cebu na po kasi kami tumira. Nandun po kasi ang nanay ni Erich at elementary teacher po si Erich doon. Kung ano po ang magiging desisyon ni Erich, doon po kami. Malumani na dagdag pa nga niya, kaya marahan na nga lamang na tumango ang papa niya. Kung ganun, gusto mo ba na ikaw na ang mag-manage ng firm natin sa Cebu? Tanong nga nito sa kanya, bagay na siyang kinagulat nga ni Leo. Po? Pero wala naman po akong experience sa ganun pa At isa pa wala na rin po akong matatandaan sa mga napag-aralan ko nung college. Nag-aalangan pa nga nasagot ni Leo. I will personally train you, anak. At isa pa, kailangan mo rin namang pag-aralan ng tungkol dito. Natatandaan ko na noong bata ka, lagi mong sinasabi na paglaki mo ay gusto mong matulungan ako. Kaya natuwa ako nang mabalitaan na engineering pa rin ang kursong kinuha mo kahit na alam kong galit ka sa akin. Nakangiting wika nga ulit ng papa niya. At saka nailipat ko na sa pangalan mo ang lahat ng properties natin. Dagdag pa nga nito, kaya bahagyang umawang ang bibig niya. Pero pa, hindi naman po kailangan yon. Pagrereklamo pa nga niya. Hindi lang naman ako ang nagpalago ng negosyo. Kasama ko ang mama mo noong buhay pa siya. At kanino ba mapupunta ang lahat ng ito kapag wala na ako? Sad pa nga ng papa niya. Pa naman matagal pang ang mangyayari yun. Makikita at makakasama niyo pa ang mga susunod niyo pang magiging apo sa amin ni Erich. Giit naman ni Leo kaya muli nga silang nagtawanan lahat. Alam ko naman yon pero ang punto ko lang, marami akong pagkukulang sa'yo. At yun ang bagay na hindi ko naibigay sa'yo noon. Gusto ko na maibigay mo sa pamilya na bubuwiin niyo ni Erich. Nakangiti at malumani nga na saad nito. Kaya hindi na nakipagtalo pa nga si Leo at ngumiti na lang. Natapos ang gabing yun na masaya ang lahat. Dahil medyo late na nga rin ay doon na nga nagpahinga pa nga si Leo kasama ang mag-ina niya. Sa mga sumunod pa nga na araw ay madalas ang naging pagpunta nila doon. Dahil na nga rin sa request ng anak nilang si Levi na halos ayaw na ngang umalis sa swimming pool. Nang dumating ang araw na kailangan na ngang bumalik ni Erich at Levi sa Cebu, agad na nag-file ng immediate resignation si Leo sa trabaho para sumama nga sa mag-ina niya. Nakaya nga niyang iwanan ang buhay niya na nakasanayan para nga sa kanyang mag-ina. Doon ay formal na nga niyang nakilala ang nanay ni Erich at naging mainit ang pagtanggap nito sa kanya. Nang magsimula na ngang magtrabaho ulit sa Erich, si Leo naman ang naging abala rin sa pagta-training sa firm na pagmamay-ari nga nila ng papa niya. Naging sobrang saya ni Leo
Kasi bukod sa maayos at magaan na ang lahat, pakiramdam niya ay unti-unti na nga rin niyang matutupad ang pangarap niya at ang pangako niya sa mag-ina niya na mabigyan ng mga ito ng maganda at maayos na buhay. Pagkatapos naman ng mahigit 3 buwan, nagawa na nga rin namang makasanayan nga ni Leo ang trabaho sa firm. At dahil mabilis na nga siyang nakaipon, hindi na nga siya nag-aksaya pa ng panahon at inaya na ngang magpakasal si Erich. Malugod naman iyong tinanggap ng babae na siyang ikinatuwa ng lahat. At pagkatapos ng halos 2 buwang preparasyon, sa wakas ikinasal na nga sila. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa, lalo na't pareho silang nagtatrabaho. May mga pagkakataon na nawawalan sila ng oras sa isa't isa, lalo na kapag pareho nga silang busy at may mga pagkakataon nga na nagkakatampuhan nga sila. Pero hindi naman nila pinalilipas ang araw na hindi nga sila nagkakaayos. May mga pagkakataon na sinusubukang kumbinsihin ni Leo na mag-resign na nga sa trabaho si Erich, pero laging sinasabi nito sa kanya na mahalaga sa kanya ang trabaho niya at dahil mahal niya ang asawa niya ay sinuportahan na nga lamang nito kung ano ang gusto niya. Saan niyo ba kasi ako dadalhin? Natatawa nga na tanong ngayon ni Erich sa magaman niya isang araw. Habang naka-blindfold nga siya at inalalayan nga ang mga ito pababa ng sasakyan. Kayong magama, kapag isa na naman tong kalokohan, lagot talaga kayong dalawa sa akin. Dagdag pa nga nito, nandito na po tayo mama. Masayang sagot naman ng batang si Levi. Ready ka na ba mahal ko? Puno ng lambing nga na tanong ni Leo sa asawa niya. Nang tumango si Erich, ay marahang inalis nga ni Leo ang blindfold at agad na bumungad sa babae ang isang bahay na medyo may kalakihan din. Mahina pa nga siyang natawa nang makita na nga na nasa garahe ang bahay ang nanay niya, maging ang papa ni Leo na si Leodolfo. Surprise! Masaya at sabay na sigaw pa nga ng magaman niya. Ano to? Natatawa nga na tanong niya. Heto na ang bago nating bahay. Dito sa bahay na ito, dito natin tutuparin ang mga pangarap natin. Dito tayo bubuo ng maraming memorya. At syempre maraming anak na rin. At dito natin sila palalakihin ng sabay. Dito tayo tatanda ng magkasama. Puno ng lambing nga at sinseridad na sagot naman ni Leo. Agad na may namuong luha sa mga mata ni Erich dahil sa narinig. At may swimming pool din po dito. Agad na sagot naman ni Levi kaya natawa nga ang dalawa. Anak, doon ka muna nga sa lolo't lola mo. Sinisira mo ang moment namin ng mama mo eh. Pagbibiro naman ni Leo. Agad naman na napangusa ang batang si Levi bago patakbong lumapit sa lolo't lola nito. Dapat regalo ko ito sa'yo nung kasal natin. Ang kaso hindi pa tapos noon, kaya ngayon ko lang naibigay. Nakangiting saad pa nga ni Leo. Akala mo ba ikaw lang may surprise sa akin? Natatawang tanong nga ni Erich, kaya agad na kumunot ang noon ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Tanong nga niya rito. Agad namang binuksan ni Erich ang dala niyang bag. Tapos ay kinuha nga ang envelope doon at binigay nga sa asawa niya. Nalilito man ay tinanggap naman yun ni Leo at binuksan. Teka, magre-resign ka na? Gulat nga na tanong niya. Kaya natatawa na tumango si Erich. Pero bakit? I mean alam ko naman kung gaano kahalaga sa iyong trabaho mo. Saad nga nito. Well, naisip ko kasi na madalas nawawalan na ako ng oras sa inyo ng anak natin at hindi ko na kayo mahalagaan. At since nangako ka naman na kaya mo kaming buhayin at suportahan, naisip ko na pupunuin ko na muna kayo ng pag-aalaga at pagmamahal. Nakaiting sagot nga ni Erich. Lalo na ngayon. Makahulog ang dagdag pa nga nito bago muling binuksan ang bag. Kinuha nga doon ng isang puti at maliit na bagay at muling inabot sa asawa. Gulat nga si Leo at nanlalaki nga ang mga mata niya nang makita nga na pregnancy test kit yun na may 2 pulang linya. Buntis ka na? Magkakababy na tayo ulit? Malakas at excited pa nga na tanong nito. Nakangiti naman na tumango si Erich. Yes! Malakas at masayang sigaw nga ni Leo. Bago mabilis, naniyakap nga ang mahal na asawa. Pangako, ako ang magiging the best na daddy at asawa. Hindi ako perpekto pero mamahalin at aalagaan ko kayo ng anak natin at mga magiging anak pa natin sa abot ng makakaya ko. Ibibigay ko sa inyo ang mundo na deserve nyo. Naiiyak pero masayang bulong pa nga nito habang mahigpit nga naniyakap ang asawa niya.
Hindi naging madali ang buhay sa kanilang dalawa pero pareho nga nilang napagtanto na minsan kailangan nating masaktan, mahirapan, madapat, umiyak para mas tumibay pa. May mga bagay nga at pagkakamali silang nagawa na labis na sumubok sa tatag ng relasyon nila at alam nilang pareho na ang mga aral na natutunan nila sa nangyari ay madadala nga at magagamit nila sa mga susunod pang pagsubok na haharapin nila sa buhay ng magkasama. Maraming natutunan nga sina Leo at Erich sa sariling kwento ng kanilang buhay at pagmamahalan. At sana gaya nila ay may natutunan din kayo. I-comment lamang po kung ano ang nakuha nyo sa kwentong ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pakikinig.